It's another hot summer mga best men at ngayon tag-init, we're going to cool you down with this trip. Welcome to the surf capital of the North, La Union. Surfers and thrill seekers alike come here to experience the adrenaline rush of conquering La Union's gigantic waves. Ay, ganda-ganda ng waves, oh. Gising ka na! Surf na tayo! Ang galing ng dreams ko, ha? Parang totoo. Talaga, halika na. Dahil hindi ka na nanaginip. Oh my God! Seryoso to? Oo, let's go! Pansin nyo rin ba? Mga kababaihan ang karamihang nakikipaglaro sa mga alon dito. Mukhang dumadami ang mga girls na nahihilig sa sports na surfing. It's fun, like when you're in the waves, you feel it. And when you catch your first wave, that's the best feeling ever. Best feeling. Yeah. You don't get tired very quickly. Yes, it's super fun. Yeah. I heard about the waves here. It's a really nice place. I love it. Meet our surfing babes, Cassie and Joko, both surfing enthusiasts. Sa unang tingin, mga ordinaryong kikay girls lang ang dalawa. Pero pag umapak na sa board, it's a whole new ball game, ika nga. For Cassie, surfing is not just a hobby and a sport, but also a way to prove oneself. Surfing as a sport is a way to release your tension, your stress, or whatever feelings that you have that you want to just throw out in the ocean. It's an inexplainable action. Tulad din ni Cassie, Joko thinks of surfing as her stress reliever. There's something about the ocean that makes you peaceful and love it. And of course, the feeling of riding the wave is, you really can't describe it unless you try it. And if you're stressed sa work and you just want to get out, so it's a perfect thing to do. Pero bakit nga ba in ang surfing sa mga babes? Meet Luke Landrigan, half Pinoy, half Australian surfing champion, who also owns a surf school dito sa La Union. Dahil yung surf ko, like mga 8 years na siya, siguro majority girls yung nagtatry. Dahil after nung movie na Blue Crush, mas maraming girls nagtry. Siyempre, kung saan yung girls, sunod yung mga boys. It's time to hang out with the surfer babes. At super excited na rin ako mag-surf. At ang trainer ko today, hindi si Mr. Luke, kundi si Miss Menchie. Safety comes first at bago lumusong sa dagat mga best men, nag-practice muna kami ng stance o pagtayo sa board. So, left foot ang nasa likod, we call it goofy foot. Sa kabila naman, eto, regular foot. Konti, para balance. Okay, ready? Off we go! It's time to hit those waves. I haven't been surfing for quite some time. So, nung pagbalik ko, at least I know the skills are still there. Para siyang bicycle eh. Pag nandun ka na ulit, konting practice lang, you'll be able to get the jive ulit. Pero this time, ang lakas ng tubig. Pero with a little perseverance and determination, ay naman. When you ride a wave for the first time and you get to do something other than go straight, when you drop or you turn right or left, that's the best experience ever. You're just in the moment and you're living there. Hindi din madali ang surfing at talo pa ako ng mga girls. Pero nung nasakyan ko na ang alon, ang sarap ng feeling. Sobrang adrenaline rush, sobrang exciting feeling na may halong stoke. Yes. Yeah, stoke. The joy, the cloud-9 feeling. Kahit ano pa yun, super wala pa yun sa talagang surfing na ginagawa ng mga surfers. Kakaiba talaga ang experience namin dito mga best men. Relaxing and adrenaline pumping. Di bali na ma-wipe out. It's all about having fun and enjoying the waves. Pasado kaya ako kay Coach Menchie? Pag nakatayo yung estudyante namin, talagang fulfillment na rin sa amin. And yun nga, nakatayo nga si Jess doon.
Pinabilib talaga ako ng mga girl surfers. Hindi ito madali, kaya naman saludo ako sa kanila. Masasabi na nga natin na surfing is not just a man's sport. It's all about having fun and enjoying nature's natural wonders, the waves. At syempre, bonus pa ang sight ng babes riding the wave. For those stereotypes who think that surfing is for men only, they've yet to see the women. Surfers have this vibe of being like carefree and just happy, and that's wonderful. At ika nga ni Luke, where the girls are, the boys will surely follow. Tsak mas mapaparami na ring boys ang muling mauhumaling sa surfing. Hep, hep, hep! Alam niyo ba mga best men na halos 53% o 13 million ng mga Pinoy sa Pilipinas ay single? Single! 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 Araw-araw, ibinabalita ang kalagayan ng ating bansa. Ang State of the Nation, tila bahagi na nga po yata ng buhay Pilipino ang mayat-mayang dagdag sa presyo ng ilang mga produkto. Depende nga daw yan sa pulso ng taong bayan. Nangunguna sa pag-uulat ng mga pangyayari sa mundo. Isang napakalakas na lindol na sinundan pa ng napakamapinsalang tsunami. Mga Pilipino sa Japan, kakamustahin natin ang kalagayan. Kung tapang na itinatanong ang mga dapat ninyong malaman. Paano naman pag kayo ang ihahamon nila? Kayo rin dapat i-lifestyle check. Wala akong tinatago, Jessica. Sinusuri ang mahalagang impormasyong para sa mga mamamayan. Sisiyasatin natin ang estado ng ating maritime industry. Ligtas ba ang biyaheng dagat sa Pilipinas? At higit pa sa napapanahong balita ang inihahatid sa bawat Pilipino. Spread across Libya. Kanina pa siya naghihintay. Nagkasama na rin ang pamilya. State of the Nation with Jessica Soho. Kailangan niya ng cool change. Kasi hindi naman habang buhay na ganito lang ako. Gusto ko rin magkatrabaho ng maayos. Itong dreadlocks ko, nasa 5 years na siya. Kaya kung puputulin, nakakapanghinayang naman. Di ba gusto mo mag-corporate world? Oo, gusto ko. Kaya ba natin gawa ng paraan ng mga french fries? Ready ka na? Ready ka na talaga? Maging chillaxing makeover kaya? Find out sa Flashbook, Wednesday, 10 p.m. sa GMA News TV. Dahil sa illegal na droga, parami ng parami ang bilang ng mga Pinoy na nakakulong sa labas ng bansa. Punong-puno yung tiyan mo ng droga. Talagang parang mainit sa katawan, hindi ka makakain. Bakit laganap ang mga drug mules? Abangan ang masusing ulat mamayang gabi sa Tonight with Arnold Clavio, 10:30 p.m. sa GMA News TV. Naku, Mari, buti na lang natiyo agad ang mga sampay. Oo nga eh, susutin pa naman to ng anak ko mamaya. 7 oras na brownout ang mararanasan sa ilang bahagi ng Ermita sa Maynila. Mawawala ng kuryente ang bahagi ng Canta. Anak, dapat pala, pansinin na natin yung damit mo. Nga, ito naman po yung damit ko pang party, oh. Ay, nako, magluluto muna ako. Brownout! Ay naman eh. O baka habulin ka ng plancha niyan, ah. Laging handa ang Mayalang GMA News TV. Alas 8 na, may balita ka na ba? May natutunan ka na ba? Ano sa tingin mo? Anong masasabi mo? Alas 8 na sa GMA News TV, may appointment ka para alamin ang mahalagang pangyayari. Matapos ang lindol at tsunami, pinangangambahan naman ang isang nuclear meltdown. At makinig sa mga makabuluhang usapan. Ang pinakamabisang sandata sa paglalaba. Para meron kang opinyon. Very difficult talaga to serve the country when you are abroad. Meron kang paniniwalaan. Meron ka daw unexplained wealth. Sa ipon at ipon, maluwang lalabanan kita. Meron kang pag-iisipan. Pogi Rabies ni Penoy, sumadsad! Don't miss the 8 p.m. appointment, Monday to Friday sa GMA News TV. Init na ba kayo? We will bring you the coolest summer coolers Pinoy style. Yung gelato namin, pinarice namin para affordable siya to a bigger public. Hindi magpapahuli riyan ang halo-halo. Natural and delicious. Ice cream na may gold. So gold is safe to eat. It's a safe mineral. As long as it's 24 karat. Kung anong masarap, kung ano ang inviting sa senses, at kung ano ang abot kaya.
stay cool. Alam nyo ba paano malalaman kung sino ang tunay na lalaki? Aba, mainit na debatehan ito. Naungkat ng Best Men ang isang listahan na batayan daw kung sino talaga ang mga tunay na lalaki. Ladies and gentlemen, ang manifesto ng tunay na lalaki. 2009 nung inilabas ng Hymen ang blog ng mga tunay na lalaki, ang manifesto ng mga tunay na lalaki. Binubuo ito ng 10 items na tutulong sa kalalakihan kung ano nga ba talaga ang TNL. Ang tunay na lalaki, hindi natutulog. Parang balita. Tunay na lalaki ka. Nakatutulog. Tunay na lalaki, nakatutulog, nakatutulog. Ang TNL, marami siyang kailangan gawin, kailangan niya uminom, kailangan niya mababae. Wala siyang time para matulog. Kaya, ang tunay na lalaki, natutulog siya pag oras ng trabaho. At least yung oras niya binabayaran. Siguro, hindi natutulog dahil ang trabaho niya, graveyard, pwede yun. Pero natutulog pa rin yun. Kaya napaka-imposible sabihin natin ng lalaki, tunay na lalaki, hindi natutulog. Bachelor, 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 bachelor. Wow! Daming bachelors ah. Ang bachelor daw ay isang lalaking pogi, magaling, mayaman, at higit sa lahat, single. Say hello to my bachelor chair. Alam niyo ba mga best men na maraming types of bachelors? At eto sila. Bachelor number 1, matanda na, pero nakatira pa rin sa magulang niya. Okay ka lang? Okay lang. TV, tulog, tambay. Ito ang top priority ng bachelor na ito. Mahirap din siyang mapaalis sa bahay. Oy, andiyan ka pala. Tatamad-tamad, higa ng higa. Naku, maghanap ka ng trabaho. Umahon ka nga dyan. Bachelor number 2, matanda na pero hindi pa rin pinapalis sa bahay. Dahil, bread. Uy, winner siya. Ito naman ang favorite ng mga parents. OFW man o businessman. Sila'y di lang tumutulong, talagang nagbibigay pa. Uy, andiyan ka pa. Ikaw ba magbabayad dito? So may dala kang pera dyan. Huwag ka mag-alala. Ako magbabayad dito. 1,000! 2,000! 3,000! 5,000! 6,000! Yeah! Bachelor number 3. Bachelor dahil pihikan sa babae. May papakilala ako sa'yo. Yung aking friend si Ana. Ana, upo ka dyan. Naiwan ko muna kayo, ha? Hello. Hindi naman sa ayaw ng bachelor na ito sa mga girls, pero talagang mapili siya sa gusto niya. Madalas din itong mapapansin magsasarili at umiiwas sa girls. Bachelor dahil career muna bago romance. No. Trabaho muna. Importante talaga ang career sa ating mga lalaki. Kaya naman karamihan sa ating ngayon ay talagang seryoso at dedikado sa ating mga trabaho. Kaya naman minsan, ang buhay pag-ibig ay pinapag-antay natin. Sorry, honey. But my career comes first. Bachelor number 6. Bachelor by choice. Sila naman ang tipo ng bachelor na desidido na sa gusto nila at kasama na doon ang pagiging isang bachelor. Walang pumipigil at walang dahilan.
Ngayon mga best men na alam niyo na ang mga different types of bachelors, tignan niyo naman ang bachelor na to. Meet the perfect bachelor. Successful, tisoy, matangkad at mayaman. Walang iba, hindi Dominic Uy. A former basketball player, courtside reporter, and ito pa, a race car driver. Wow! Mga best men, nandito tayo ngayon sa bahay ni Dominic Uy, isang known sportscaster, and of course, dating basketball player sa NBA at PBL, at isang certified bachelor. Tara! Wow. Mga best men. Dating basketball player nga. What's up, bro? Hi, Jace. Hello, hello. Baka naman pwedeng ipakita natin sa mga best men natin kung anong life ni Dominic Uy or the bachelor style. Okay, sure. Sure, come on over. And we shall go inside. Ano kaya makikita ko sa bahay ni Dominic? Hindi pa siya 8 feet tall. That's my mom. Hello. Hi. So you can see where the resemblance, yeah. You see where I got my nose? Sana nanggaling yung good looks ng ating bachelor. Right here. And then, so this is my dad. And my nephew and his two friends. Guys, what's up? Hello. So if you look at my room, it's very basic. I like earth colors. Like I said, I'm very busy, so when I get home, gusto ko it's relaxing. So I choose a earth tone for the walls. And so I like parang Zenish type. May mga naman dito magic. There's a lot of experiences in this room that experiences. So these are where all my pants are. Nice. And then some shoes under. I like belt. Like different colored belts, orange, khaki, brown, black. Ano ba yung mga usual get-up mo everyday? Well, for my day job, syempre formal yun. I'll wear slacks and barong or long sleeve shirt. I guess my fashion really is more casual. Basketball shoes, running shoes to work out. One pair of shoes that I'm very proud of. I only have one pair. They look funky, and these are the, what you call, the racing shoes. Can we test it out if it's fireproof? Pwede! Nice. Okay. Talaga? Yeah, it's fireproof. Man, one of the things that I cannot leave home without also is this. My lip balm. Kasi, nice. because my lips get stuck. I get really dry lip. I have asthma. Oh, really? One of the girly things that I do. This I was waiting for. It's like yoga, man. No, I agree, bro. I do yoga. I like your mat though. Very pink. I like it. This is one of the perks that I have with broadcasting. Is I'm able to get invited to different events, diba? This one is Channing Frye, who at that time was playing for the New York Knicks. Yeah. And then Andre Iguodala. Andre Iguodala, of course, slam dunk participant. So how many dates have you had? None. One chair lang. The date comes after. Yeah. Apparently there's... Once they see this, no? Once they see you in your race suit with your helmet, there's a certain advantage to it. So that's why I'm encouraging him to start racing again. I'm gonna start racing. Best man car! Wow! Iba pala talaga ang isang bachelor. Kahit walang laman ang kotse mo at isa lang ang upuan, may girls pa din na lumalapit. So, why do you think Dominic is still a bachelor? You know what? I think he's just waiting for the right girl to come along. And I believe that's the right thing to do. I don't believe in pushing children towards a marriage, no? Because I think it's very serious. Hep, hep, hep! Alam niyo ba mga best men na halos 53% o 13 million ng mga Pinoy sa Pilipinas ay single! 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 Mas enticing ang buhay binata ngayon. Ibig sabihin, kapag binata ka sa mga panahon ngayon, marami kang options, marami kang mga, mga bagay na pwede mong gawin na
parang feeling natin, mga binata, sabi ng mga ibang binata ngayon, na kapag meron kang relasyon o commitment, yun ay nagiging hadlang. Ikalawa, yung tinatawag nilang financial security. Unang problema mo, syempre, yung housing mo, pagkakaroon mo ng anak, yung mga ganung mga bagay, yung pambili ng gatas, etc., etc. So para sa isang makabagong binata ngayon, yung mga problemang ito, yung finances, ay isang malaking hadlang sa kanila para mag-commit sa isang babae. Nice house, nice room, at syempre nice car. Pero let's get it straight, Dominic. Magiging bachelor ka ba forever? The bachelor life is fun. You get a lot of stuff from it, a lot of advantages. But for me, kasi I'm only looking to get married once. So I want to make that one choice, make the best choice. And not make a mistake. Yes. You just try to make the best choice. So yun lang. Nag-isip ako. Parang may nawawala. Nawawala si action figure number 1! Dahil sa iligal na droga, parami ang bilang ng mga Pinoy na nakakulong sa labas ng bansa. Punong-puno yung tiyan mo ng droga. Talagang parang mainit sa katawan, hindi ka makakain. Bakit laganap ang mga drug mules? Abangan ang masusing ulat mamayang gabi sa Tonight with Arnold Clavio, 10:30 p.m. sa GMA News TV. May tamang balita, malita. May tamang balita, balita. Tama, marami may kita, bata matanda, yung mukhang tuling nila. Marami kang mapapansin, marami tayong gagawin. Maliit na kakawing, malaki na kakaduling. Tao, bulaga, huli-huli ka. Piko na sa kawawa. Huwag ka napapansin, huwag ka magaling. May tamang balita, malita. May tamang balita. Tamang balita, tamang balita, tamang balita. May tamang balita tuwing Biyernes alas 8 ng gabi sa GMA News TV. Ready ka ba sa lindol? Ngayon pa lang, ilagay ang mga babasagin, mga deboteng kemikal o likidong maaaring magliyab sa pinakamababang bahagi ng mga estante. Habang lumilindol, pumunta sa isang malawak na lugar. Kung nasa tabing dagat, lumikas papalayo sa tubig. Pagkatapos ng lindol, inspeksyonin ang linya ng tubig at kuryente. Kung pinangangambahan nagkaroon ng sira, isara ang main water pipe o patayin ang main power switch. Magplano, magsiguro, makibalita. I am ready. Alerto sa lindol ng GMA News. Araw-araw, ibinabalita ang kalagayan ng ating bansa. Ang State of the Nation, tila bahagi na nga po yata ng buhay Pilipino ang mayat-mayang dagdag sa presyo ng ilang mga produkto. Depende nga daw yan sa pulso ng taong bayan. Nangunguna sa pag-uulat ng mga pangyayari sa mundo. Isang napakalakas na lindol na sinundan pa ng napakamapinsalang tsunami. Mga Pilipino sa Japan, kakamustahin natin ang kalagayan. Kung tapang na itinatanong ang mga dapat ninyong malaman. Paano naman pag kayo ang ihahamon nila? Kayo rin dapat i-lifestyle check. Wala akong tinatago, Jessica. Sinusuri ang mahalagang impormasyong para sa mga mamamayan. Sisiyasatin natin ang estado ng ating maritime industry. Ligtas ba ang biyaheng dagat sa Pilipinas? At higit pa sa napapanahong balita ang inihahatid sa bawat Pilipino. Spread across Libya. Kanina pa siya naghihintay. Nagkasama na rin ang pamilya. State of the Nation with Jessica Soho. It's time to face the music. Your idol journey ends tonight. Say goodbye to Tia. The dream is never going to end. Singing is going to be my main thing for the rest of my life. And Naima. American Idol has changed my life. Only 9 hopefuls remain. American Idol, Thursday and Friday via satellite at 6 p.m.
corruption, social problems, public safety. Ilan lang yan sa sisiyasatin sa pangunguna ng veteran journalist na si Malu Mangahas. Katuwang ang mga respetadong personalidad sa investigative journalism bilang Board of Advisors. Howie Severino, Grace de la Peña, Florian Balmes, Ed Mingao, Marites Vitug, at Sheila Coronel. Investigative documentary. Huwebes, alas 8 ng gabi sa GMA News TV. Kailangan niya ng cool change. Kasi hindi naman habang buhay na ganito lang ako. Gusto ko rin magkatrabaho ng maayos. Itong dreadlocks ko, nasa 5 years na siya. Kaya kung puputulin, nakakapanghinayang naman. Di ba gusto mo corporate world? Oo, gusto ko. Kaya ba natin gawa ng paraan ng mga french fries? Ready ka na? Ready ka na talaga? Maging chillaxing makeover kaya? Find out sa Fashbook, Wednesday, 10 p.m. sa GMA News TV. Ang tunay na lalaki, hindi vegetarian. RJ, hindi ako nagsabi niyan. Sila. Ew! Ano to? Hindi vegetarian ang tunay na lalaki. Kasi ang pagkain ng tunay na lalaki, may bahid ng violence. Pinipare sa marahas na paraan. Mas ipe-prefer na kumain ng crispy pata o ng karne over sa, sa vegetable salad. Ito ang pagkain ng tunay na lalaki. Maaaring yung mga magulang nila itinuturo ang balance diet. Kaya lang, ayaw nilang kumain ng gulay. Yun lang yun. Ayaw nilang kumain ng gulay. So, nilagay nila sa manifesto, ang tunay na lalaki, hindi kumakain ng gulay. Ang tunay na lalaki, hindi daw sumasayaw. Pangit tignan na yung lalaki sumasayaw. Lalo na yung pagkembot, waste of time siya eh. Mas maraming pang ibang bagay na mas magandang gawin bukod sa pagsayaw. Yung grupo na yan doesn't believe that dancing is for males. Kailangan din nating alamin, sila ba'y nakakasabay sa pagsasayaw ngayon? Hindi naman siguro obvious na ako ay mahilig sa mga action figures. Walang bahid, walang marka, na ako ay may tuturing isang collector. Toys for the big boys. Nag-isip ako. Tama. Parang may nawawala. Nawawala si action figure number 1! Tama na. Dude, mukhang bagay yan isang action figure mo sa collection ko, ah. Hindi maaari ito. Mr. Driver, kunin mo yung best men mobile. Pupuntahan natin si Victor. Si Victor Adrias, 45 years old na, pero mahilig pa din sa mga toys. Ang mga ito ay laruang hindi nilalaro, pero inaalagaan at iniingatan. Humanda ka, Victor! Action figure number 1 is mine! Prominent at military action figures ang tawag sa mga koleksyon ni Victor. Bukod sa binibihisan niya ang mga ito, binibilhan pa niya ng mga accessories.